Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa mga giliw nating tagapakinig at tagasubaybay ng ating pagpapaalala, karagdagang kaalaman, pagpapayo sa bawat isa sa atin patungkol sa katuruan ng ating panampalatayang Islam. Muli na naman tayong magbibigay ng isa pang aralin na kung saan ay magsisilbing paalaala sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi nga ng Allah, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Magpaalaala ka o magbigay ka ng paalaala o pagpapayo sa kadahilan ang pagpapaalaala ay ito ay nag-aangat o nakapagbibigay ng kabutihan sa mga taong tunay na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mulit-muli mga kapatid, ito ay paulit-ulit kong sasabihin na anuman ang ating masasabi na masakit o tayo nasasaktan sa ating mga damdamin dahil ay tayo ay natatamaan sa mga paalaala na ito, ay tunay na ang aking masasabi lamang ay humingi ako ng paumanhin. Sa kadahilanan ay bilang isang Muslim, wala tayong pwedeng gawin kundi ay magbigay lamang tayo ng advice, ika nga. At wala tayong pwedeng pilitin na sumunod sa anumang pagpapayo na ating ginagawa sa ating kapatiran. So, kapag tayo ay nagalit na pinaalalahanan tayo, at tayo nagalit dahil pinapatamaan tayo ng mga hadith o ng mga Quran, then check our intention, check our heart. Sabihin, sikapin natin na siyasatin at i-review natin ang ating puso dahil may problema sa ating mga puso. Okay? Tanggapin natin ang paalaala dahil ito'y nakabubuti sa atin. Malaya tayo na ito'y sundin natin at malaya rin tayo na ito'y suwayin natin. At kapag tayo nagalit, ay ibig sabihin nagagalit tayo sa Quran at nagagalit tayo sa hadith at yan ay masaklap, naway hindi pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. La qaddar Allah. So ulitin ko, anuman ang aking ihahayag sa araw na ito ay nagsisilbing paalaala lamang sa atin bilang isang nagsasabing na mananampalataya sa dakilang tagapaglikha at sumusunod sa mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang aking itatalakay sa pagkakataong ito ay kabilang din sa mga hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng karamihan sa atin mga Muslim sa panahon ngayon. Ito ay nangyayari sa pagitan ng tinatawag na kabataan o di naman kaya sa publiko o maging sa pribado. Okay? Nangyayari sa pagitan ng mga Muslim, babae at saka lalaki. At malimit ito nangyayari kapag ito ay may gatherings o may mga pagtitipon, pagsalo-salo at iba pa. So, ang akin tinutukoy dito ay walang iba kundi ang pag-iisang kasama, ang di maharam. So, ano ba ang sinasabi ng batas ng Islam mula sa Quran at mula sa Hadith patungkol sa isang babae at isang lalaki na nagkasama na walang silang kasama na iba. Bukod ay ito ay sa kanilang dalawa lamang. Ito yung tinatawag na date at marami pang iba na sinutukoy dito. Alam nyo ba si Shaitan o si Satanas ay lagi nang matalas sa panunukso sa tao at tinuturuan silang gumawa ng gawaing haram, gawaing mahahalay. Dahil dito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay babala sa atin. Kanyang sinabi sa banal na Quran sa Surah An-Nur, chapter 24, verse 21 ng banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan
وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. O kayong mga mananampalataya o nagsasabing mananampalataya o nananampalataya sa Allah, huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Shaytan, at sino mang sumunod sa mga yapak ni Shaytan, magkagayon tunay na gumawa siya ng al-fahisha o kahalayan at al-munkar o masamang gawain. Si Shaytan ay parang dugong nananalaytay sa mga ugat ng tao. Tandaan natin yan. Si Shaytan, alam niyo ba kung ano ni Shaytan? Wala siyang kakayahan na tayo ay i-force o pilitin na gumawa ng isang kahalayan o masamang gawain. Siya lamang ay nagsuggest sa atin o sa isang tao na gawin niya ang isang bagay na hindi maganda bilang pagsuway sa dakilang tagapaglikha. So siya ay nagsuggest, ang tao naman ay tumugon sa kanyang suggestion o mungkahi. Wala siyang karapatan na tayo ay i-force niya. Nasa sa atin ang pagsunod sa bulong o mungkahi ng Shaytan. Ang Shaytan ay laging kasama ng isang tao. Subhanallah. Nas'alallahu al-afiyah. Na'udhu billahi min. Ang isa sa mga pamamaraan ng kanyang panunukso sa tao upang gumawa ng kahalayan ay sa pamamagitan ng paghikayat sa lalaking mapag-isang kasama ang di mahram na babae. Subhanallah, tingnan natin. Yan mismo ay huwag tayo magbubulag-bulagan. At ito ay noong unang panahon hanggang ngayon nangyayari ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Tingnan mo ang nangyari sa mga kabataan natin ngayon, na kapag lumalabas sila sa kanilang tahanan, sinong kasama nila? Kasama nila ay walang iba kundi kapag siya ay nag-aaral, ang mga mag-aaral na mga hindi niya kaano-ano mga kalalakihan. Tingnan mo ang nangyari sa ating lipunan. Bakit maraming maagang nabuntis? Bakit maraming nangyayari na hindi ka nais-nais sa pagitan ng ating mga kabataan? Bakit? Dahil sa sistema na kanilang sinusunod, na ito ay ang pag-iisang kasama ang di mahram. Malayang nagagawa ng kalakihan ang anuman sa kababaihan. Malaya nilang hawakan sila. Malaya nilang makasama ng mag-isa. Subhanallah. Nas'alallahu fiyah. Subhanallah. At ingatan natin, mga kapatid, ang ating mga anak. Ingatan natin ang ating mga kapatid. Nawa ay malayo mangyari sa kanila ang ganito, na kung saan ay hahayaan sila na makakasama nila ang mga dim nila mahram, sapagkat ito ay magdudulot, maging hindi ngayon, sabihin natin hindi ngayon, hindi bukas, ngunit darating ang panahon, dahil ang Shaytan ay hindi kanya tatangayin sa pamagitan ng sapilitan, hindi kanya tatangayin sa pamagitan ng direktahan, tatangayin kanya sa pamagitan ng dahan-dahan. Ganyang katalino si Shaytan, mga kapatid. Subhanallah. Pinipigilan ng Islam ang paraang ito sa pamamagitan ng pagbabawal sa nasabing asal. Batay sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yakhluwanna bi imra'atin laysa laha mahram, fa inna thalathahuma ash-shaytan." Sabi niya, sino man ang tunay na nampalataya sa Allah sa kabilang buhay, tunay na walang nag-isang lalaki na hindi hayaan na mag-isang lalaki na kasama ang di mahram na babae, maliban ang pangatlo na pangatlo nila ay si Shaytan. Walang duda, mga kapatid, na sa dalawang babae at saka lalaki na magkasama na hindi niya mahram, ang pangatlo sa kanila ay walang iba kundi ang Shaytan. At walang duda na kapag pangatlo na ang Shaytan, ay ano pa bang expect natin? Subhanallah. Expect ng isang natin, walang iba kundi ang kahalayang gawain. Ika nga. So sa Islam, malino sa Islam, anuman ang nagtutulak sa kapaggawa ng kahalayan at nagbubunga ng masamang gawa ay sinasaraduhan ng Islam. Hindi na pinapahintulot ng Islam. Kaya nga si Ibn Umar ay nagulat na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "La yadkhulunna rajulun ba'da yawmi hadha ala muqibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan." Walang nag-iisang lalaki na kasama ang di mahram na babae, maliban ang pangatlo nila ay si subhanallah, yun ang hadith kanina. Una, sabi niya, simula sa araw na ito, walang lalaki ang maaaring papasok sa silid o pamamahay
ng isang babaeng wala ang asawa, maliban lamang kung may ibang lalaki o dalawang kasama yung babae na yon sa loob ng tahanan. Hindi ipinahintulot sa isang lalaki ang mag-isang nasa loob ng bahay o silid o sasakyan kasama ang di mahram na babae, maging sa asawa ng kanyang kapatid na lalaki o sa kanilang katulong. Katulad din sa isang may sakit na babae na mag-isang kasama ang manggagamot o doktor na lalaki at marami pa. Maraming tao ang hindi nag-iingat tungkol sa bagay na ito dahil marahil sa tiwala sila sa kanilang mga sarili o sa iba pang kadahilanan. Kaya naman, marami ang nakagagawa ng kahalayan o nagiging daan sa paggawa nitong kahalayan na nagbubunga ng nakapanlunlumong magulong pamilya at pagsilang ng mga anak sa pagkakasala. So, alhamdulillah, tinuruan tayo ng isang paano disiplinahin ang ating mga sarili, papaano malayo ang ating mga sarili sa pag-uudyok upang gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, mga kasalanang gawain o kahalayan. So, dahil sa kompleto ang Islam, tinuturuan tayo sa mga pag-iingat. Ano yung mga pamamaraan, paano ingatan natin ang mga sarili natin mula sa kapahamakan. At gayon din ay papaano iwasan ang mga bulong ng syaitan o mga sabihin natin mungkahin ng syaitan. So naway mga kapatid ay meron tayong bagong natutunan sa araw na ito at naway dagdag kaalaman sa atin at dagdag paalaala o bilang pagpapayo sa ating mga sarili at gayon din sa pangkalahatang mga Muslim na patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman at patuloy na kung saan ay naghahangad na ang kanyang iman ay ay kang tumaas at madagdagan ang takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, Allahu a'lam. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.